ito kasi yung usap-usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede to. Kasi game po si Atty. Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Atty. Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandyan naman si Atty. Claire. Ini-comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Atty. Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya. GMA? DP, bukod po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oh, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Ang last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearing. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction nyo do, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya ayaw niya raw ng bulok. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes ma'am, thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Atty. Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin si Atty. Kaufman. Kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Yung role niya? Wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy. Ito ma'am, last question na lang kasi nagsalita na po si BP Sara tungkol dito sa spokes, pagiging spokes. Actually, masaya si BP Sara, no? Ako hindi ko kasi, personally, hindi ko alam kung nagjo-joke lang to si Ganson, o talagang seryoso siya, gusto niya maging spokes ni BP Sara. Dahil nga, panay mga botangera. Yung spokes ng Pangulo, botangera. Di ba? Si Ante Claire. Yung spokes ni Martin, botangera rin. Si Abante. Baka gusto ni Ganson, tapatan lang yung pagiging botangera nito mga to. Ang pagkakapare-pareho nila, pare-pareho silang abogado. Di ba? Mga botangerang abogado. Match nga naman. Di ba? Sabi po ni BP Sara sa pagiging spokes ni Rowena Ganson, hindi namin napag-iisipan sa Office of the Vice President as spokesperson. Okay. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Atty. Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go, makikinig tayong lahat sa kanya. So hinayaan lang po ni BP Sara, hindi po siya itinalaga bilang opisyal na spokesperson. Ako ang basa ko rito, kung nagbo-volunteer naman si Ganson na magsalita, magsalita lang siya na magsalita pabor. So ako po, ang basa ko diyan o ang pwede nating itawag kay Rowena Ganson, kung patuloy siya magsasalita para sa Vice President, ay unofficial spokesperson ni Sara Duterte. Kasi mukhang gusto niya magsalita para kay Sara Duterte. Natatawa lang si Sara, pero ginagalang naman yung talino at tapang ni Atty. Rowena Ganson. So malinaw na po yan.
magmula po ngayon, si Rowena Guanzon ay unofficial spokes ni Sara Duterte. Saludo si VP Sara sa talino at tapang ni Atty. Rowena Guanzon. And itong si VP Sara, hindi yan mahilig magsalita ng parang flattering o nambobola. Kung ano yung nasa puso niya, sinasabi niya. Kung galit, galit siya. Wala sa kanyang karakter yung ganyan. Kaya, yung sinabi niya na saludo siya sa tapang at malasakit, manginig na sila. Kasi nga, ang daming mga Duterte supporters na nananawagan nga go, go, go. Pati na nga si Kitty Duterte, meron siyang post no, na 2 or 3 days ago. Payag ba kayo na si Rowena Guanzon, Atty. Rowena Guanzon, maging OBP spokesperson? Baka nga mamaya itong si Kitty, sa chat group nila, pinag-usapan na nila na, ate, kunin mo na si Atty. Guanzon. Oh. Enumerate ni Kitty Duterte yung credentials ni Atty. Rowena Guanzon, former Commissioner COMELEC, former Commissioner COA. Wow! Wala na sila. Wala na silang binatbat, Claire and Princess. Dalawang ahensya na mabibigat COMELEC and COA. Hindi ka pwedeng italaga dyan kung wala kang ibubuga. Oh, ano pa, Mayor of Cadiz City, former mayor. Tapos UP College of Law professor. Grabe. Tapos, pakinggan mo magsalita si Atty. Rowena Guanzon. Walang takot. Matapang. Tapos, may laman yung kanyang sinasabi. Hindi lang siya Bisaya. Alam ko, Ilongga siya eh. Kaya yun ang tatak. Ilongga, matapang. Malumanay magsalita, parang malambing. Kailan galit na pala. Ganyan po ang ano ng Ilongga. Tell Scorpion, taga-Kuwa pala dati si Atty. Guanzon. Yan ang may daming alam at matalino. Siya ang nagsabi, may napanood akong interview niya na kahit nga mga mayor, sabi ni Atty. Guanzon, may mga confidential funds. Eh bakit si VP Sara lang tinatarget? Tapos yung confidential funds na yan, ilagay mo lang sa sobre. Ang clearing mo, ayos na yan. It's only the commissioner is authorized to open that envelope. Basta confidential, walang masyadong kuskus balongos yan, sabi niya. Kaya tama-tama talaga siya ang pang-spokesperson kung ang ibabato nila sa impeachment trial kay VP Sara, yung kanyang confidential funds. Na magkano lang yun, yung may notice of disallowance, 70,000 plus. Ang liit. Samantalang sa kanila, billions. O, alam niyo na, sino yung may pinakamataas na confidential funds, yung mga powers that be, billions. So, anong nangyari doon? Transparent pa sila. Wala. Kaya makikita mo talagang pinipersecute lang nila ang ating VP Inday Sara. With principle, itong si Atty. Guanzon. Anti-Marcos na siya noon, hanggang ngayon anti-Marcos pa rin. Hindi katulad ng ibang dilawan na bumalimbing na. Yung mga nagsasabi noon na magnanakaw, diktador, wala na, kakampi na ng palasyo. Kaya walang ano. Kaya kailan ito magsisimula? Sabi niya, pwede na siyang magsalita. Go, 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 Atty. Guanzon. Kulang na lang ng formal appointment. Ang saya nito pag magharap na yung tatlo, 2 in 1. Guanzon versus Claire and Princess.